naglalabasan na mga magagandang entry-level phones this year na may kanya-kanyang strengths. And itong Honor X7B ay may mga pinagmamalaki rin na features na baka magustuhan mo. Kaya samahan nyo ako i-check kung sulit ba itong bilhin. Recently, in-unbox at share ko yung first impressions ko ng phone na ito sa balastech.com. And halos isang buwan na rin ata natin ito ginagamit. Mabibili na nga pala natin ito sa official store ng Honor Philippines sa Shopee, Lazada, and sa kanilang TikTok shop for only 8,999 pesos. Ang available colorways nga pala nitong Honor X7B ay flowing silver, emerald green, and midnight black. At yung colorway ng unit natin is yung flowing silver. Maganda po yung design nitong phone na ito in fairness, and may hawig po siya dun sa Honor 95G. Medyo nasanay nga pala ako dun sa Honor X8B kaya medyo nakakapanibago ito gamitin. Pero magaan din naman siya guys. Nasa left side nga pala nito yung hybrid SIM tray niya, while nasa kanan naman po yung volume rockers and yung power button is /fingerprint scanner nito. Makikita naman po natin sa baba yung 3.5mm headphone jack, microphone, USB-C port, and yung main speaker niya. Then nasa taas naman po yung IR blaster and yung secondary microphone niya. And meron nga rin po pala itong secondary speaker na matatagpuan naman natin sa earpiece. Pinagmamalaki nga rin po pala nitong Honor X7B yung rear camera setup niya, dahil same lang po ito nung sa kaka-review lang natin na Honor X8B, bukod dun sa 2MP depth sensor. Dahil 2 megapixel macro lens lang po yung meron dito. Ang mahalaga naman naka 108 megapixel main camera ito at may 5 megapixel ultra wide lens din. So far, decent naman yung image quality ng phone na ito. Medyo di nga lang siya sobrang vivid pero usable naman din yung pictures na nakuha ko. Tsaka goods din yung details and texture since naka 108 megapixel naman po ito. Yun nga lang, 8 megapixel lang po yung selfie camera nito guys, kaya wag po kayo masyadong mag-expect. Sa video naman, medyo nabitin din ako dito kasi nga wala rin po siyang stabilization. Pero kung ayaw nyo talaga ng shaky videos, pwede nyo naman po ilagay sa tripod or stand yung phone. Tsaka you can use Google Photos naman to stabilize your videos. Ang mga camera modes nga pala na available dito ay aperture mode, night mode, portrait mode, photo and video, pro, slow-mo, panorama, HDR photo, time-lapse, watermarks, super micro, dual view, high-res, scan document, and story. Same lang din naman nung sa X8B. And ito naman yung mga sample photos and videos natin. Front camera video test. Mukhang okay naman yung quality. Kung gusto nyo ng malaking display para sa panonood nyo ng favorite K-drama series nyo, magandang option na rin po itong Honor X7B. Meron na rin po kasi ito malaking 6.80-inch Honor Full View display. Although IPS LCD panel lang po ito at sayang hindi po siya naka-AMOLED. Pero it offers 16.7 million colors pa rin naman kaya vibrant pa rin naman yung display niya. Napaka-stable nga rin pala ng 90Hz refresh rate nito, and for me, sakto na yung ganitong high refresh rate. Yun nga lang, medyo nahirapan ako ma-view yung display nito nung nasa outdoors ako para mag-picture dahil up to 850 nits lang po yung max brightness nito. With that, goods lang po siguro ito for indoor use. Since naka dual stereo speaker din po itong Honor X7B, napaka-immersive din naman po ng panonood or kapag naglalaro kayo. And it can offer up to 200% max volume nga rin pala na masasabi kong malakas din. Kaso medyo di ganun kaganda yung sound quality niya at medyo kulang sa bass para sa akin. Then ang port nga pala na meron ito at wala dun sa Honor X8B is yung 3.5mm headphone jack na panigurado gusto rin ng karamihan sa atin. Like the Honor X8B, goods din nga pala yung performance na makuha nyo dito since naka 6nm Qualcomm Snapdragon 680 octa-core chipset din po ito na sinamahan din ng 8GB RAM and 256GB internal storage. Although sana lagyan ni Honor na switch yung Honor RAM Turbo nito para pwede natin i-turn off kapag gusto natin. For software, it runs the latest Magic OS 7.2 based on Android 13. And so far, wala naman po akong nakitang bugs and stability dito dahil smooth naman po ang naging experience ko. Good
Goods din naman po ito for daily tasks dahil wala naman po kayong magiging problema sa ibang apps na madalas natin gamitin like social media and entertainment apps. Then sa gaming naman, stable din naman po siya sa Mobile Legends, Call of Duty Mobile, and Farlight 84. While sa Genshin Impact naman, if gusto nyo talagang laruin yan, nasa low to lowest setting naman po ang playable. Ang nakuha nga pala nitong score sa Antutu benchmark is 300k, while 8,000 score naman sa PCMark benchmark. Sakto lang naman yung scores na nakuha natin for its price, lalo na under 9k pesos lang po ito. When it comes naman sa battery, meron po itong malaking 6,000 mAh battery capacity na claim to have up to 3-day battery life. Well, depende pa rin naman yan sa usage nyo, pero sa akin mga 2 days po siya tumatagal since halo-halo po yung ginagawa natin during our testing. Naglalaro din naman kasi tayo at panay browse sa social media, kaya ganun lang yung tinatagal niya. Ang nakuha nga pala nitong score sa PCMark battery benchmark ay 15 hours and 11 minutes na mahaba na rin talaga. Nasa almost 3 hours nga pala yung lamang nito sa Honor X8B na sakto lang din dahil 1,500 mAh din naman ang lamang niya sa battery capacity. Medyo matagal nga lang ito ma-full charge dahil 35 watts Honor Supercharge lang din naman yung supported nito. Tsaka malaki kasi talaga yung 6,000 mAh kaya ganun. So para sa price na 8,999 pesos, for me sulit din naman siya lalo na kung ang habol mo talaga ay long lasting battery, decent camera, decent performance, malaking screen, dual speakers at magandang design. Pero wag lang din po talaga kayo masyadong mag-expect dito sa phone na ito dahil entry-level phone lang naman po kasi itong Honor X7B. I suggest lang din na mag-antay po kayo ng sale or gumamit po kayo ng voucher para malaki ang matipid nyo. Pero may re-recommend ko po itong phone na ito sa mga estudyante dyan, sa mga parents or grandparents, pati na rin sa mga consumers na under 10k lang po ang budget. So I guess ayun lang naman para sa video natin today. Thanks for watching. Again, I'm Dan and see you sa next vlog.